Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tanzac, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential commercial building. Ito po yung 4-story na mailat. Area na 130 square meters more or less. May floor area po ito na 500 square meters. Ito po yung titulado, buhay po ang may-ari. Wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Dito po sa ground floor ay meron pong 3 commercial space na sa ngayon ginawa siyang garahe. Then dito naman po yung pangalawang commercial space. Ang upahan po nitong ganitong kaliit ay nasa 7,000 to 10,000 pesos ang monthly rental. Ito pong third commercial space, mas malaki po ito. Ang estimate po nila ang upahan sa ganito kalaking pwesto ay 20,000 pesos. Sa ngayon po, kina-owner po itong parlor na kumikita naman po ng 80,000 a month. Malaki naman po ang espasyo nito compare dun sa second and first na commercial spaces. Dito pa lang po sa ground floor ay may income na po kayo na almost 40,000 pesos. Ito naman po yung access door. Yan po yung second na commercial space. May access door din po siya. Mapapansin nyo po sa harapan niyan ay mga negosyo rin o commercial spaces. Ito po ay along BC Road at ang estimated population po dito sa barangay ng kung saan nakakasakop ng property ay 20,403. Ganun po karami ang tao dito. Kaya maganda pong magnegosyo. Nandito na po tayo sa common na dining, kitchen, at meron pong countertop na may double stainless sink with faucet. At yan pong nakabukas na pintuan, yan po yung pantry. At dito naman po yung common toilet and bath na naka-solid wood door. Then may bathroom countertop, hand wash basin, vanity mirror, tiled bathroom wall, water closet with bidet. Then sa dulo po ay may washing machine. At doon na rin po ang shower area. Balik po ulit tayo dito sa kitchen at dining. At ito po yung tinutukoy ko na pantry. Ito po yung countertop na nadaanan natin kanina dito sa kitchen. Then, katabi lang yung dining area. Bali magiging common na pong area nito. Nitong mga commercial space. Then, ito naman po ang magiging receiving area once na papaupahan nyo yung mga kwarto sa taas. Yun po yung access door. Then ito naman po yung ginawang garahe na pwede pong gawing commercial space din po yan. Labas po tayo. Pakita ko po sa inyo yung another street access. Ito po yung inner na area na kung saan marami pa pong tao. At dito naman po ay yung main road na busy area po yan o busy street. Ito po yung side view ng building. Ito po yung owner's built kaya hindi po tinipid ni owner. Actually meron pa siyang album nung kinoconstruct pa yan at makikita nyo yung mga materyales talagang hindi po tinipid. Okay, ito na po yung magiging entrada ng mga mangungupahan kung sakaling i-for-rent ninyo
yung mga kwarto sa taas. Then yan po yung access papunta sa common kitchen at toilet and bath. Ito pong hagdan o staircase ay concrete at nandito na po tayo sa second floor. Meron pong malaking glass window na nag-serve as natural sunlight. At ito naman po yung hallway papunta sa mga kwarto. Check po muna natin itong common toilet and bath. Malaki naman ang espasyo. Meron pong malaking vanity mirror, may hand wash basin, bathroom countertop, water closet with bidet, then meron pong shower enclosure, at ito yung naka-tile bathroom wall. Ito naman po yung first bedroom. Sa ngayon, may mga kagamitan si owner. Upon tripping po, mache-check natin yan. Ito po ulit yung hallway. Then, yan po yung mga kwarto. At dito naman po yung second bedroom. Napakalaki po ng espasyo nito. Then, meron pong access sa dulo papunta sa balkonahe. Meron na rin pong split type aircon, naka-tile flooring, at meron din pong sariling toilet and bath. Check po natin. So, meron po siyang hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, wall-mounted towel holder, shower enclosure, overhead shower, then bathroom window, at ito po yung naka-tile bathroom wall. Wala naman po kayong ipapagawa dito. Maayos na po siya. So, yan po yung toilet and bath dito sa second bedroom. Then, ito po yung access door na papunta naman sa balkonahe na meron pong aluminum screen door. At ito po yung naka-stainless railing at handrail. Paikot po yan hanggang dun sa harapan. At balik na po tayo dito sa second bedroom. Malaki po ang espasyo niya. At maayos po ang pintura ng ceiling at wall. So, labas na po tayo dito sa may hallway. Next po ay yung third bedroom. Naka-solid wood door. Then sa espasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron dalawang sliding glass window with security grill, naka-tile flooring, at may curtain. Labas po tayo. Balik ulit dito sa hallway. Then, ito naman po yung fourth bedroom na meron pong sariling toilet and bath. May sliding glass windows with security grill. Dalawa po yan. Naka-tile flooring. Then, maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. At sa dulo po ay yung toilet and bath. Balik po ulit tayo dito sa hallway. Yan po yung papunta sa hagdan. At ito po yung na-present ko na sa inyo. Ito po yung access naman, papunta naman dito sa balkonahe na naka-aluminum screen door. At dito naman po yung harapan mismo ng building. Bali, paikot din po ito dun sa first bedroom. Ito pong concrete walls ay maayos. Kaya wala na po kayong ipapagawa dito. Maganda pong mag-invest sa mga ganitong rental business. Especially pag along busy road at maraming tao. So dito naman po is another street access. Although alley lang yan, pero parang dalawang corner po siya. Itong property. Yan po, napakarami po ng tao dito. Kaya marami pong uupa dito sa magiging commercial building ninyo once na ma-acquire nyo ito. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung hallway. Yan po yung mga kwarto. Dito po sa second floor ay meron pong 4 na kwarto. Ito naman po yung hagdan. Naka-concrete staircase.
na papunta naman sa third floor. Naka-stainless handrail. At nandito na po tayo sa third floor. Ito po yung family area. Then meron pong access papunta sa balkonahe o terrace. At meron pong kwarto dito na malaki naman ang spasyo. At meron pong dalawang sliding glass window with security grill. Ito yung naka-tile flooring. Ito naman pong third floor ay pwede nyong gawing residential na para mamonitor nyo rin yung inyong negosyo. Labas po tayo dito sa balkonahe o terrace. Hanggang sa dulo po yan. Actually, parang penthouse na po ito. Mula po dito matatanaw nyo inyong mga magiging kapitbahay. At mapapansin nyo po kahit dito sa third floor ay maayos po ang structure, wala pong crack. Then yung fourth floor naman ay meron pong water tank in case ng water shortage at meron pa pong generator. Ito pong area nitong property ay nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 133.9 feet. Nasa mataas na lugar kaya flood-free area. Bago tayo pumanik sa spiral stairs, meron pong hagdan naman dito na pababa po yan papunta sa terrace dun sa second floor. Ito naman po yung hagdan papunta dito naman sa fourth floor na kung saan pwede pa rin po ditong lagyan ng kwarto. Gawa ng malaki naman po ang espasyo nito. So yan po yung mga water tank. Then meron pong generator. Malaki rin po ang magiging kwarto dyan kung sakaling lagyan nyo yan. Sayang po ng space. At ito po yung nakadesign naman sa 4-story building. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Ito po yung in between ng dalawang SM. SM 13 at SM Tanza. Mula po sa SM 13, 9.2 kilometers at ang travel time is 31 minutes. Mula naman po sa SM Tanza, ang distance is 9.3 kilometers at ang travel time is 32 minutes. So nasa gitna po siya nung dalawang SM. Then mula naman po sa Tanza Specialist Medical Center o Hospital, ang distance is 9 kilometers at ang travel time is 29 minutes. Mula naman po sa Emilio Aguinaldo Memorial Hospital sa 13, ang distance is 10.1 kilometers at ang travel time is 33 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 33.9 kilometers at ang travel time is 1 hour and 17 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 18 million pesos. Para sa akin, fair deal na rin. Imagine, sa 18 million pesos, meron ka ng commercial building na meron pong 3 commercial space. Then sa second floor ay meron pong 4 na kwarto na pwede nyong paupahan. At sa third floor ay pwede nyo pong gawing residential nyo. Then sa fourth floor is lagyan nyo ng another room para maging income generating. Well, yan naman po ay opinion ko lang naman. At depende pa rin yan sa inyong assessment dito sa property. Kung sa tingin nyo'y ito'y worth it naman sa presyong yan. Pero para sa akin, kung bibili ka lang naman ng mga house and lot na hindi naman kikita, well, pag-isipan nyo po ito. Hindi po tulog ang pera nyo dito. Dito pa rin sa ground floor, gaya na sabi ko sa inyo, yung ginawang garahe ay possible pong maging 10,000 pesos ang monthly rental. Yan po, malaki naman ang espasyo nito. Then yung next pwesto ay mga 8,000 pesos. Then yung may parlor ay 20,000 pesos.
So, dyan pa lang po ay kikita na kayo ng less than 40,000 pesos. Plus 5,000 for each room sa taas. Well, mga 60,000 pesos more or less. Not bad. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber at Telegram. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.